Matapos ang ating mahabang paghihintay, dumating na rin sa wakas ang charger para kay Pearl, ang ating BMW electric vehicle. Dahil sa meron na nga tayong sariling charger, bukod sa ating portable na ginagamit, hindi na tayo makikicharge ngayon sa mga gasoline station. At syempre, mababawasan na rin ang pagpila natin sa mga pre-charging area. Nakita nyo rin ba ang itsura ng loob ng hood ng BMW XI? Grabe, nakakamangha. Parang punong-puno ng makina to pero wala tong makina. Bigla mo na lang masasabi, wow, napaka-high-tech niya. Tara at samahan nyo akong tuklasin kung ano pa ang mga features na meron dito kay Pearl. Pagising ko nga sa umaga ay tinawagan ako ng mga security guard ko. Ngayon pala ang installation ng charger ng electric car natin. Kakamadali ko, pas muna ako sa 1987 Manscaped Cafe na every morning dinadala sa akin ng mga staff ko. Ayaw na ayaw ko kasi na may mga taong pinaghihintay. Kaya diretso muna tayo ngayon sa gate 4 kung saan ang parking itong si Pearl. Ito nga pala yung gate 4 ng Watermax Enterprises dito sa San Pedro Ili, Alcala, Pangasinan. Kung saan dito ko pinapark yung mga truck namin at dito ko na rin nilalagay yung mga tangke para sa ating mga customer. Sa totoo lang, dahil taga-probinsya tayo, napakalakas ng aking anxiety nang nagkaroon ako ng electric car. Dahil sobrang konti pa lang ng mga charging area dito sa lugar natin. Pagdating ko dito ay tapos na palang i-install yung ating charger. Kaya nawala na rin ako ng pagkakataon para ma-video at malaman kung paano ba ini-install ang ganitong klaseng mga charger para sa electric car. Pag bumili ka pala ng BMW ay may kasama itong charger. Kaya pinasok ko na nga dito sa parking niya si Pearl para masubukan natin agad kung paano ba ito gumagana. Noong una ay super excited ako dito sa aking charger. Kaya lang napansin ko na parang ibang brand yung naikabit sa akin. Nag-research din kasi ako kung anong klaseng charger ang included sa mga kotse ng BMW. Ito kasi yung charger na ini-expect ko na kasama sa unit na binili ko. Nakalagay naman kasi dyan na BMW iX charger. At sa lahat ng mga dealer ng BMW ay ganyan din na nakadisplay na charger sa kanilang mga shop. Syempre dahil Germany car yung binili ko, ine-expect ko Germany rin yung charger ko at hindi China. Sa ngayon okay naman siya at gumagana naman. Meron din daw itong kasamang card na kung saan tinatap mo din siya dito sa kanyang sensor. Kaya lang napansin ko ang bagal niyang mag-charge. Na kung ikukumpara natin sa original charger ng BMW ay umaabot lang ng 5 to 6 hours ang full charge. Panoorin natin yung sinabi ng BMW expert sa Dubai. الشحن اللي بيجي معاها اللي هو بيبقى 2 كيلو وات ده الاستخدام السريع وما ننصحش ان انت دايما تستخدمه في الشحن في البيت لان اصلا مش هتلحق تشحن بيها وممكن تاخد معاك اكتر من يومين عشان تبقى فول تشارج. طب تعالى معايا بقى BMW ستيشن احنا بنستخدم الشاحن الاصلي وما بننصحش غير بيه. ليه؟ اي شاحن تاني ممكن ياثر معاك سلبي على بطاريه السياره ومش ريكومندد نهائيا. مجرد ما هنستخدم الشاحن الاصلي نحطه في السياره انت مطمن ان شاء الله الشاحن ده بيشحن معاك بسرعه 22 كيلو وات. في نفس الوقت السياره مش هتاخد اكتر من 5-6 ساعات عشان تبقى فول تشارج وكمان بيبقى معاه ضمان ان هو يحافظ على بطاريه السياره وعمرها الطويل. عندك اي اسئله بخصوص الشواحن السيارات او تركيب طريقه استخدام؟ Hindi daw niya recommended yung mga charger na mababagal. Ang recommended niya ay umaabot dapat ng 22 kilowatt. Tingnan natin kung gaano siya kabilis. 7 amperes siya. 7 amperes lang siya. Nakikukompare natin sa original charger ng BMW na 22 kilowatt. انت مطمن ان شاء الله الشاحن ده بيشحن معاك بسرعه 22 كيلو وات. في نفس الوقت السياره مش هتاخد اكتر من 5-6 ساعات. سايبينه طلع. Mamayang gabi pa siya full charge. Ganun siya katagal. Hindi ko talaga gets kung bakit itong klaseng charger na ito ay binigay sa akin. Hindi na ito brand ng BMW. Nirebrand na ito ng SMC, Asian Car Distribution Corporation. Ipinakita rin sa akin yung card na tinatap dito sa charger na to. Dahil first time ko magkaroon ng electric car, kamusta naman doon sa mga datihan ng may electric car? Ganito rin ba yung charger ninyo? Patingin naman ng picture kung ganito rin ang charger ninyo. Please comment down below. Ito na nga, nagpaturo na nga tayo kung paano ina-adjust doon sa kanyang dashboard. Hindi po layo ng video ito na makapanira nung sino man. Na-feel ko lang na parang hindi deserve ng 6.2 million car itong China charger natin. Wala naman akong magagawa kung yan talagang ibibigay sa atin ng BMW Autowale. Sana lang ay bigyan nila ako ng certification na ito talaga ang unit na binibigay nila sa kanilang mga customer. All in all, satisfied naman ako sa kotse. Kaya lang pagdating sa charger, hindi ako satisfied. Ang sabi naman nila ay meron naman daw 8 years warranty itong battery nito kaya wala namang problema sa akin. Sana lamang ay i-warranty nila ito sa loob ng 8 taon kung masira man ito gamit ang China na charger natin. Dito nga ay nakiusap ako sa kanila kung pwede ba naming makita yung hood ni Pearl. At dito na nga makikita na nga natin for the first time kung ano ba talaga ang itsura ng hood ng isang electric car. Grabe, pagbukas ko ng hood wala na akong naiintindihan na makina dito.
Ay wala pala siyang makina. Nakaka-amaze pala makakita ng hood ng electric car. Wala akong masabi, puro cooling system na yung nakikita ko dito. Punong-puno yung kanyang hood. Meron din siyang nakalagay na battery pero hindi ko alam kung para saan yung battery na yon. Sa pagkakaalam ko, wala namang engine na ini-start dito. Sa pagkakaalam ko, yung malaking battery niya ay nakalagay yon sa ilalim ng mga upuan. Sa ngayon, wala pa ako ma-share sa inyo pagdating dito sa kanyang hood. Enjoy na lang muna natin yung paggamit dito kay Pearl. I-share ko lang sa inyo na ang BMW San Fernando, Pampanga ay napakaganda ng after sales nila. At dahil first time ko rin makabili dito sa BMW Auto Wale ay naasahan ko din na maganda rin ang kanilang after sales. Madami pa akong gustong malaman dito kay Pearl at the more na nalaman ko yon, mas lalo kong may enjoy na gamitin ang sasakyan na to. O paano, hanggang dito lang ang video ko. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Huwag nyo rin kalimutan mag-follow, share at comment para mabasa ko naman ito sa baba. I really appreciate your comment and suggestions. O sige, hanggang dito lang ang video ko. Hanggang sa muli, paalam!